Magandang hapon po sa ating lahat. Nais ko na tayo dumako sa panalangin bago tayo magsimula. Dakilang Diyos, kami ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat dahil kahit ano paman ang aming personal na mga experiences ngayon, hindi nito maikakaila at di nito matatabunan yung katotohanan that our age, yung mas malawak na panahon namin ngayon ay panahon ng fulfillment ng inyong mga pangako. At dahil ito'y fulfillment ng inyong mga pangako, ay pagpapakita na tapat kayo. At kahit na babalik kami sa aming mga sariling mga kalagayan sa mga pagkakataong ito, ay magkakaroon kami ng comfort because we know that you are the God who fulfills whatever you said in the old. Kaya salamat po. Dalangin namin na ang pangangaral namin ngayon ay maging pagpapala. At kung ang kalooban ninyo sa pangangaral ng inyong salita ay ang pagdakila sa inyong pangalan, nawa ay gawin nyo ito ng malaya at makapangyarihan sa pagkakataong ito. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Nice ko na dumako tayo directly sa ating text sa Acts chapter 2 verses 14 to 21. This is the continuation of our series, and now Peter's going to explain or begin to explain what has happened dito sa Pentecost. Ano yung ibig sabihin nito? Sa Acts chapter 2, verses 14 to 21, "But Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed them, 'Men of Judea, and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you, and give ear to my words. For these people are not drunk, as you supposed, since it is only the third hour of the day. But this is what was uttered through the prophet Joel, that in the last days it shall be, God declares, that I will pour out my spirit on all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. And your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Even on my male servants and female servants, in those days I will pour out my spirit, and they shall prophesy. And I will show wonders in the heavens above, and signs on the earth below, blood and fire and vapor of smoke. The sun shall be turned to darkness, and the moon to blood, before the day of the Lord comes, the great and magnificent day. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved." Pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita. Ito pong binasa natin, katulad ng nabanggit ko kanina, ay bahagi or pag-uumpisa ng pangangaral ni Pedro para ipaliwanag ang audible at visible phenomenon na nangyari sa mga alagad, na nakita ng mga tao, ng mga bystander doon, na we know that they are people from Jerusalem and even people having pilgrims to observe the Pentecost. At gusto niya rin na ipakita dito, especially ano yung ibig sabihin ng speaking in tongues. Gusto natin na bigyan ng pagbabalik tanaw yung nakaraan natin na ginawa or doon sa ating message last Sunday. Hindi natin ipinaliwanag kung anong ibig sabihin ng pagbaba ng Holy Spirit because that belongs here, dito sa pangangaral ni Pedro. Ang ginawa natin ay inobserve lang natin yung phenomenon at nagbigay tayo ng mensahe na dahil ibinigay ang Holy Spirit para i-empower ang church, ay pagpapahiwatig lang ito na ang tanging paraan upang maliwanag na maiproklama ang mensahe ng kaligtasan ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ibig sabihin, ganito ang nangyari dito. These people, they spoke in an unlearned. They did not know it before. Hindi nila pinag-aralan itong mga salita na ito. But they are known tongues. They are known languages nung panahon na yon
to declare the mighty works of God. Kumbaga, they are declaring it and the people are recognizing na ang sinasabi na they're explaining about the Lord Jesus Christ na aming ipinako 50 days ago ay nakikisigaw kami, ipako siya. But these people are declaring the wonders of God through the Lord Jesus, through the man named Jesus. And they don't understand kung anong ibig sabihin nun, but they understand naintindihan nila yung mga words. But they did not understand. At makita natin ito ang tanda, no? Itong nangyari dito that they spoke in tongues, ito ang tanda na ang Holy Spirit ay bumaba na para i-empower ang iglesia. Kailangan ng Holy Spirit kasi nakita natin through the list of the nations na nandoon that through the Jews, do sila ay mga Jews, pero dahil they represent all the nations under heaven, pinapakita nito yung grand desire at design ng Diyos sa kanyang kaligtasan. That the mission is universal to the Jew first and then to the Gentiles. At sa unfolding ng Book of Acts ay makikita natin yung programa na ito. At nilatag na ito sa Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost shall come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth, until the last Roman Empire of that known world, yung lugar ng Roman Empire on that known world ay magkakalat ang Ebanghelyo, at least in the context of Acts. Kaya makita natin that this mission is universal. At nakita din natin na kailangan din ng Holy Spirit dahil ipinakita ni Luke yung reality na habang may mga magre-respond appropriately, do hindi naman talaga maliwanag na tinouch sila ng Holy Spirit o Holy Spirit ang may gawa nun, it may be na natural yung kanilang inquiry, natural response lang, pero merong masaklap na pangyayari. Some people rejected the message. No, may nanlibak. These people are just drunk. No, so katotohanan sa misyon ng iglesia is yung rejection. This is the natural response. At ang kalaban natin dito is the heart of man, which is wala tayong magagawa. Ganun talaga. So now, in response to both the inquiry and the mocking of the crowd, so nagtatanong iba, anong ibig sabihin nito? And others are mocking and saying na these men are drunk. So in response to this inquiry and mocking, Peter stood up to explain this phenomenon. At makita natin dito sa kanyang pagpapaliwanag, nag-cite si Pablo ng Old Testament prophecies. Doon sa kabuuan ng preaching ni Pedro, bigyan ko lang kayo ng overview. Yung ating text na binasa is citation from Joel 2:28 to 32 para i-explain na yung pangyayaring ito, hindi niya ine-explain dito what is the meaning of Pentecost, pero ang sinasabi niya, I'm explaining you what is happening. Ano yung nangyayari? At dito, i-explain niya na itong pangyayaring ito ay fulfillment ng pangako ng Diyos. Actually, this is the last days. And then sa pangalawa at pangatlo na pagkuha niya ng citation is from the prophecy of David. Kinuhanan niya una yung Psalm 16, 8 to 11 about the resurrection of the Lord Jesus Christ. And then yung Psalm 110, verse 1, yung kanyang ganun din, yung ascension at saka yung resurrection, para ipakita that the real cause of this phenomenon, the coming of the Holy Spirit, is the resurrection and ascension of the Lord Jesus Christ. And then, ko-conclude niya, this thing that happened to you, let it be known to you that God has made Jesus both Lord and Christ. So, He is now the reigning King. Yun ang pinakalundo ng mensahe ni Pedro dito.
Gusto kong i-clarify po dito, hindi po ito word for word ng pagtatala ng preaching ni Pablo, kundi buod lamang ng mga sinabi niya. Kasi kung babasahin mo ng isang diretso ang buong preaching na ito, aabot lang kayo ng 5 minutes o kaya 3 minutes kung medyo mabilis-bilis kayo. So, pero sa panahon nila, matagal ang pagpapaliwanag. Pagpapakita lang ito na si Luke ay pinili niya, kinonsise niya yung preaching ni Pedro in a way na mas maiintindihan yung sense nito. At napaka-genius ng kanyang pagkakagawa dito dahil napaka-connected at talagang Christocentric. At pinapakita that this coming of the Holy Spirit it's not about the coming of the Holy Spirit, it is about the Lord Jesus Christ. The ministry of the Lord Jesus Christ has begun in this era. Kaya nga, tingnan natin ngayon yung focus natin sa yung prophecy ni Joel. Doon sa verse 16 na ating binasa, ay sinabi niya, "But this is what was uttered through the prophet Joel." Napakaliwanag ng pagkakasabi niya dito. Hindi niya lang ito kino-quote, kundi ini-interpret niya rin ito as he is quoting this. Sinabi niya, this is that. This is what happened. Sa literal translation, this is that. Ang ibig sabihin, maliwanag na sinasabi ni Pablo, this phenomenon. Itong nakikita ninyong ito, the sound of a mighty rushing wind, and the tongues like fire, at yung speaking in tongues that you are seeing, this is what was uttered through the prophet Joel. Kumbaga, fulfillment ito ng pangako ng Diyos through the prophet Joel. Ito mismo ang ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Joel. So, sinabi niya, ano yung prophecy? I will pour out my spirit on all flesh. And then yung mga sangkap nito, they shall all prophesy. And there will be signs and wonders. And it will span from then up to the coming of the day of the Lord. Kumbaga, yung span, sinabi niya, before the coming of the great and magnificent day of the Lord. Yun yung second coming. Gusto kong pansinin natin dito, yun na yung quotation na ito mula sa Joel 2:28-32. Kumbaga, kinote niya ito, pero hindi niya lang ito kinote. Actually, ininterpret niya ito. Kasi binago niya yung mga mahalagang mga pananalita dito. Para bigyan ng linaw, ano ba yung ibig sabihin nung pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Joel? Kasi ganito ang sistema. Yung prophecy sa Old Testament, karamihan sa kanila, apocalyptic, medyo vague, hindi maliwanag. Pero pagdating sa New Testament, pag inote na ito na yung talagang interpretation. And we can see here yung pattern na ang final authority para mag-interpret ng Old Testament is the New Testament, the apostles. Kaya wala nang ibang dapat na mag-interpret ng Old Testament kundi ang New Testament. Sila ang authoritative na interpreter ng Old Testament. And Peter is just doing that dito sa kakataong ito. Pansinin natin, balikan natin, kung gusto ko na tingnan natin dito sa binasa natin, na sa quotation, doon sa verse 17, sinabi ni Pedro, pero gusto ko munang dalin kayo doon sa sinabi ni Joel. Sinabi niya, "And it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit on all flesh." Anong pagkakaiba? Binago po ni Pedro yung afterward. Na doon sa understanding ni Prophet Joel, after this na pagliligtas ng Panginoon sa inyo, sa devastation ng mga balang, I have saved you, may darating na sakuna. And after this na mga pangyayari na ito, bago yung sakunang pinangako ko sa inyo, ay magliligtas ako. Everyone who call on the name of the Lord
will be saved, and it will be accompanied by the coming of the Holy Spirit, by speaking in tongues, and then visions and signs, and then wonders are being makikita nyo. Pero pagdating dun sa kay Joel, yung afterwards, pinalitan ni Peter ng, and in the last days, it shall be. Ano yung sabihin ng in the last days? Pinalitan ito ni Pedro para ipakita kung ito ay fulfillment, ano ngayon? What is our day now? Ano ngayon itong panahon natin ngayon pagkatapos ng pagdating ng Holy Spirit? Nagpapahiwatig na ito na yung pagbuhos ng Holy Spirit ay hudyat ng huling yugto ng planong pagliligtas ng Diyos. Kaya nga ang ating title ay God's Final Act of Salvation, or para mas akma, God's final age of salvation o days of salvation. Nais ni Pedro na malaman ng mga nakikinig na itong nakikita at naririnig nilang nangyayari sa Pentecost, yung sound of a mighty rushing wind, yung tongues like fire, at yung speaking in tongues, ito ay hudyat na ng mga huling araw kung saan itong huling araw na ito ay yugto ng katuparan ng pangako ng Diyos. Ang tanong is, what was promised here? Dito pa lang sa ating text ay binanggit na. Sinabi doon sa verse 21, yung dulo ng prophecy, and it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. So what is the promise na napupulfill na ngayon? The promise is the salvation of His people. Ito yun, it is the fulfillment of the Abrahamic covenant in the old. Na sinabi kay Abraham, sinabi ni Yahweh, in you, through you, your nation and the offspring that will come after you, all the nations shall be blessed. And in yung word na in you doon ay nasa context ng covenant, na ang ibig sabihin ay sa pamamagitan mo, ibig sabihin meron akong gagawin because of you. Kumbaga, through you, someone will come, na yung seed of the promise will come. The child of the promise. And we know that hindi yun si Isaac. We know that ultimately that is the Lord Jesus Christ. Na on the Lord Jesus Christ and in the faith of nakatulad na meron si Abraham, all the families of the earth, all the nations shall be blessed. Sa madaling salita, ang pagbuhos ng Holy Spirit, ang hudyat ng panahon, ng katapatan ng Diyos, dahil sa loob ng panahon na ito, ay ang pagtupad ng pangako na ililigtas niya ang kanyang bayan. And nung panahon pa ni Moses, humiling na siya at nag-desire na siya, I wish that all of God's people are prophets and the Spirit of God will be on them all. Tapos, pinangako ni Joel, darating ang Holy Spirit, ibubuhos niya. And then, pagdating ni John the Baptist, sinasabi niya, Christ will baptize you with the Spirit and of fire. And then, dumating nga si Jesus Christ, itong Pentecost, at nangyari itong phenomenon na ito. So, pagpapakita ito na pinapakita ng Diyos, pwede kang sumandal sa akin because I am the God who is faithful. Kahit na anong tagal ng paghihintay mo, hindi pwede na hindi ko gawin ang ipinangako ko sa iyo. So, ang pagdating pala ng Holy Spirit ay umpisa ng panahon kung saan papatunayan ng Diyos na tapat siya sa kanyang pangako. Hindi siya nakakalimot. Nangako ang Panginoon sa Old Testament na i-restore niya ang kanyang bayan. Diba? Ito yung great yung kingdom i-restore sa kanyang bayan. Kaya nga ito yung tanong dun sa pangalawang preaching, will you at this time restore the kingdom to Israel? Ang sagot ng Panginoon, hindi yan. Hindi nyo kailangang atupagin yung ipinlano ng Diyos. Ang kailangan nyong atupagin yung gusto kong gawin nyo para ma-fulfill ito. And what is that? Mission. Darating ang Holy Spirit and you shall be witnesses. So, sa Pentecost, nag-umpisang ma-fulfill ang ipinangakong restoration na ito.
Pero imbes na Jews lang ang mare-restore, it will include even Gentiles. Kaya nga nabasa natin sa Acts 1:8 yung program ng Diyos. Nagsimula sa Jerusalem, then Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Sa panahong ito ay igagather ng Diyos ang lahat ng sa Kanya mula sa iba't ibang dako ng mundo. And we see here sa Pentecost, yung salvation, makita natin, nagsimula sa Jerusalem. And then sa chapter 8, makikita natin, even Samaria will be included. Sa chapter 10, God will begin to move at magliligtas siya sa mga Gentiles through Cornelius and friends. Then Paul will begin yung missionary journey niya sa mga Gentiles hanggang sa makarating sa Rome. Yung dulo ng Acts ay makita natin si Paul nasa Rome. And from then on, salvation have spread throughout the whole world at hanggang sa ating panahon at sa ating lugar ay dumating ang kaligtasan at tayo ngayon ay nandirito ngayon enjoying all these blessings of the promises of God. Yes, included tayo dito sa programang ito dahil ang ating panahon ay bahagi ng last days. Dahil maliwanag na sinasabi ni Joel dito at ni Peter na ang span ng last days na ito is from this coming of the Holy Spirit and then yung before the second coming. So yung span na yon, and we are on those two bracket na yon. Pero hindi natin pwedeng sabihin dogmatically na nag-umpisa lang yung last age na yon dito sa pagdating ng Holy Spirit. Dahil ang official, kumbaga ang talagang pagdating ng age, ng last days na yon is yung birth ni Jesus Christ. Yung, di ba, yung from the prophet Zechariah at saka yung sa sinasabi na yung this baby, itong si Hesus Kristo ay marka na ng pagdating ng last days. Pero parang naging official lang dito dahil ito na yung pagkakataon talaga na ang Panginoong Jesucristo naging king. Nagsimula na yung Messianic age na siya na yung reigning king. It is because He is now seated on the right hand of God. At ito yung patunay, yung coming of the Holy Spirit. Nawa ang mensaheng ito ay magbigay sa atin ng pagpapasalamat sa katapatan ng Diyos na hindi niya tayo iniwan para mamatay sa ating kasalanan. In fact, niligtas niya tayo at naririnig natin ngayon ang salita ng Diyos and we enjoy the preaching of the Word of God. We enjoy hearing the Lord Jesus Christ. It is because narinig natin at dumating sa atin ang kaligtasan. At yun ay pagpapakita na tapat ang Diyos sa atin. No matter anong kalagayan mo ngayon, ano man ang pinagdaraanan natin ngayon, ay tumingin lang tayo sa Diyos at makita natin that God is faithful. God is faithful and whatever He ordains is right. Pinakita niya ito sa nangyari dito sa Pentecost. Kaya gusto ko na tanungin, magbigay ng katanungan sa ating text. How is God going to fulfill the promise of saving His people on this age? Alam niyo yung word na they shall prophesy dito sa bandang huling binasa natin sa verse 18? Wala ito sa original na prophecy ni Joel, but kay Pedro inulit niya ito para bigyang emphasis na yung kumbaga may bracket dito. Ang mahalagang pangyayari dito kasama ng pagbaba ng Holy Spirit is prophecy. And that's what I want you to observe, that Peter repeated the words shall prophesy in verse 18 to emphasize that this is the key feature of Joel's prophecy. Ang key feature at ang pinaka makikitang manifestation na bumaba na ang Holy Spirit is magpa-prophesy ang lahat ng mga tao ng Diyos. And I want also to give an observation na given yung words na mga ito, yung I will pour out my spirit on all flesh, tapos yung diversity ng mga members na nabanggit dito, di ba? May binanggit niya, ang pagpupuntahan ng Holy Spirit ay yung sons and daughters, tapos yung old men and young men, male and female,
ang ine-emphasize dito ay yung pagdating ng Holy Spirit sa lahat ng miyembro ng tao ng Diyos sa New Covenant. Hindi katulad sa Old Covenant na piling tao lang, propeta lang, and then pwedeng mawala. Dito, permanent. Tapos, lahat ng miyembro from the least of the age, basta yan ay mananampalataya at bahagi ng covenant ng ating Panginoong Kristo, ano yan, nandyan ang Holy Spirit, nananahan sa kanila. At ang result ng pagbuhos na ito, sa lahat ng tao ng Diyos ay lahat sila magpa-prophesy. Yan ang emphasis dito. Kung lahatan ito, hindi ito nangangahulugan na yung prophecy ay tumutukoy sa yung gift ng prophecy. No, hindi tinutukoy dito na magkakaroon ng gift ng prophecy kasi maliwanag sa New Testament hindi lahat may gift ng prophecy. And then hindi rin tinutukoy dito yung pagiging propeta o kaya pagiging pastor kasi hindi naman lahat ay propeta sa New Testament. Hindi rin lahat ay pastor. Pero anong ibig sabihin ng they shall prophesy dito kung hindi ito gift ng prophecy at hindi ito yung office na magiging propeta lahat ng mga tao ng Diyos? Ano ibig sabihin? Nag-consult ako doon sa mga commentaries at maganda yung sinabi ni Tony Merida doon sa Exalting Jesus in Acts. Sinabi niya, Peter means that every believer shares the general privilege and responsibility of Old Testament prophets. Such people were able to know God intimately and were commissioned to speak God's word faithfully. Kung mga pinapakita niya lang dito na kung ano yung nangyayari sa Old Testament prophets, that they have this privilege of visions, dreams, and then yung privilege na yon, meron silang kaakibat na responsibility to speak yung nakita nila, yun yung panahon ng prophets. Ganon din ang mangyayari sa New Testament. Ang ibig daw sabihin ni Pedro ay ma-experience ng lahat ng New Covenant people yung general, hindi specific, yung general na experience ng Old Testament prophets. In terms ng pribilehiyo, ng pagkakilala sa Panginoon, pwede sa normal sa preaching, makikilala mo deeply ang Panginoong Kristo. And then, with that, yung responsibility ng isang propeta na ipakilala ang Panginoon sa buong mundo. So, hindi ito yung magpa-prophesy na mangyayari sa mangyayari kinabukasan. Hindi ito yon. Kasi, kahit tingnan mo ang Acts, hindi lahat ng mananampalataya ay nag-prophesy ng ganon. Hindi lahat naghula. Pero sabi dito, lahat sila mangyayaring ganon. So, we need to be careful sa pag-interpret nito at sabihing lahat magpa-prophesy. Kasi ginagamit ito ng mga ibang mga grupo at para patunayan na ito yung normality. People will see vision, dreams. Ang emphasis dito, lahat ng tao ng Diyos. Ang tanong, lahat ba tayo? Ang tanong, lahat ba sa mga tao ng Acts ay nangyari yon? So, ang ibig sabihin nito is, yung general experience ng Old Testament prophets will be experienced by all the people of God. They will know Christ, they will know Him better, and then they will have this commitment to proclaim what they know about Christ. Yun ang sinasabi dito. Yung prophecy dito ay yung normal at pangkalahatang gawain ng mananampalataya ng pagpapatotoo kay Kristo. Witnessing. Witnessing ang sinasabi dito, yung prophecy dito, hindi yung magpapastor ka at magpoproklama ka. Lahat tayo magpapastor, hindi. Yan din ang nakita natin doon sa program ng Panginoon sa Acts 1:8, di ba? Ang kausap niya doon, hindi lang yung 12 or hindi lang yung 11, ang kausap niya doon ay yung 120 disciples together with the 11. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you and you will be my witnesses.
You will be my witnesses. Yan din ang nakita natin sa pagbaba ng Holy Spirit, di ba? They all spoke in known or in unknown foreign language or yung unlearned foreign language, declaring the mighty works of God. Pagpapakita na hindi ito prophecy ng mangyayari sa kinabukasan at saka yung parang supernatural na parang ano ka na, you have this gift ng ano yung mangyayari, ano yung lalabas sa lottery o kaya mga ganong bagay. Of course, hindi, that's a lame example. Pero hindi yun ang sinasabi dito. Ang sinasabi dito is the witnessing. Ito yung magiging marka ng pagdating ng Panginoong Kristo, and ito yung gawain ng iglesia ngayon sa panahon na ito. We will all be witnesses sa mga katotohanan patungkol kay Kristo. Sa madaling salita, sa pagpunta ng Holy Spirit sa lahat ng tao ng Diyos ay kaakibat ang responsibilidad na ibahagi ang Ebanghelyo sa mga tao. Dumating ang Holy Spirit sa iyo, yan ay pribilehiyo. You can know Christ because of that, pero merong responsibility. Katulad ng slogan or motto that was given kay Spider-Man. With great power comes great responsibility. But this time, with this power and ability to know Christ because of the coming of the Holy Spirit, comes the greater responsibility to share the gospel. At gusto kong yung emphasize yung individual. Lahat tayo, hindi lang pastor. Yes, hindi lahat ay tinawag na magpastor dahil hindi lahat ay may gift at qualifications ng pagiging pastor. At ganun din si James, dinediscourage niya yung na maging teachers ang lahat ng mananampalataya kasi they will receive a stricter judgment. Pero lahat ay tinawag para ibahagi ang Ebanghelyo ni Kristo. Tama? Lahat tayo tinawag na ibahagi ito. Lahat ay tinawag na magpatotoo sa glorious works ng Diyos. Lahat ay tinawag na luwalhatiin ng Diyos sa ngalan ni Kristo. Ganyan ang makikita natin sa Acts. Diba? After mamatay ni Stephen, a great persecution erupted and one of the persecutor was Paul. Pero anong sabi doon sa Acts 8 verse 4? Now those who were scattered went about preaching the word. Hindi ito mga apostles lang. They all preached the word. They spoke it in a way na kaya nila. They evangelize. Kung pagpapakita na even persecution from the great man Saul on that time, hindi kayang pigilan yung mandato ng iglesia na mangaral. Ganon sila ka-zealous because this is the time of the end. Ito yung end times. Meron sa kanila ng pressure somehow, yung urge na magkaroon ng yung urgency. May urgency sa kanila. This is the last days. Para sa kanila, hindi nila alam na malayo pa ang pagdating ng Panginoong Kristo, but alam nila, yung buhay nila, 40 years, 50 years, 70 years, mamamatay na sila. And yung time nila dito sa last days na ito ay ganun lang kaiklet. Therefore, kailangan nilang ipangaral ang Panginoong Kristo kahit may ganong persecution. 'Di ba? And we know na nung sumulat si Pablo sa church sa Rome, hindi niya naman kilala yung mga tao na yon personally dahil hindi naman siya nagplant nung church na yun. May church na existing na doon sa Rome, and sa pag-aaral, naitayo ang Church of Rome dun sa nangyaring may mga tao na bunga ng pangangaral ni Pablo dito sa Pentecost na taga-Rome, umuwi sila at ibinalita yung nangyari doon and church was built. Hindi naman apostle yon, hindi naman preacher yon. Kumbaga, narinig lang nila. Itong si Jesucristo, siya ang Lord, siya ang Messiah. And they prophesied. They said,
itong mga bagay na ito, and a church was built, was born doon sa Rome. So, makita rin natin yung bilin ni Pedro dun sa 1 Peter 3:15. Sinabi niya, always be prepared to make a defense to anyone who asks you for a reason for the hope that is in you. Maging handa ka pag may nagtanong sa iyo, bakit si Kristo ang Panginoon mo? Bakit ka diyan sumasama sa mga apostles? Bakit yan ang tinatayuan mo? Magsabi ka, sabihin mo, it is because of the Lord Jesus Christ. Nabuhay siyang muli, hindi siya nanatiling patay. And because of that, He is my Lord. He is my King now. He is the reigning King. And I must submit sa Kanyang utos. At isa sa utos niya is to spread this wonderful thing that He has done. And what God has done sa pamamagitan niya. Alam nyo, magandang stress ito sa ating kalagitnaan because there is a downside dun sa pagiging reformed. Yung pagiging reform at Calvinist. Dahil sa lalim ng theology, ay tama lang na ibigay natin yung teaching at yung preaching ministry sa mga pastor at sa mga ilan na may gift ng pagtuturo na kung saan in-endorse at saka kumbaga binaback-upan ng pastor na ordain. Layman preacher, pero sinabihan ng pastor at kinilala yung gift, tumatayo dito. Kumbaga, malalim ang theology, ginagalang natin ang preaching at saka ang teaching, kaya hindi lahat tayo nagtuturo, and okay lang yon, magandang bagay yon. Pero there is a downside to that. Minsan kasi pati yung pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga unbelievers ay naiaasa natin sa mga piling tao na ito. Alam niyo, ang isang puna ng mga Armenian sa atin, na mga naniniwala sa doctrines of grace, ay hindi na tayo nag-evangelize. Dumidepensa naman tayo, hindi totoo yan. Kasi every preaching of the Word of God, we say na sinasabi namin ang ebanghelyo, may mga bisita kami, kung sila ay wala kay Jesucristo, naririnig nila ebanghelyo, tinatawag namin sila to repent at magtiwala kay Jesucristo. Kaya hindi tama ang inyong paratang, pero somehow, alam nyo, totoo ang bintang na yon dahil marami ang walang personal evangelism. Umaasa na lang ang marami sa preacher na i-address yung mga kalagayan ng mga bisita para sila ay tawagin sa pagliligtas. May mga ilan naman na ang sobrang emphasis ay yung sa pamumuhay na gospel-centered sa harap ng mga tao. Okay naman yon. Na talagang dapat mamuhay tayo ng gospel-centered para makita nila papaano yung buhay ng isang taong binago ng ebanghelyo ni Jesucristo. Pero unless may verbal explanation, kumbaga, hindi sasapat yung ating buhay lang. We need to tell them bakit ganito. Maganda yon at effective yung pag-evangelize na buhay yung pinapakita mo kung naipapaliwanag natin kung bakit tayo ganon. Kung sinasabi nating, yes, ganito ako, hindi lang dahil Baptist ako or Kristiyano ako, kundi dahil sa transforming power ng gospel at ng biyaya ng Diyos. Kasi general naman yung pagkakaintindi ng mga tao. Once na yan ay Kristiyano, kakaiba yan, mabait yan. Hanggang dun lang yon. But they are not being pointed to the Lord Jesus Christ. Kaya okay na mabuhay ka ng maayos, pakita mo how it is to live according sa gospel, pero dapat may explanation. Or nasasabi mong, dahil ito sa pagkakilala mo kay Jesucristo. Gusto kong bigyan din ito. Ang New Covenant ministry is primarily a verbal one. Verbal. Pagsasalita. Kailangan ng explanation. Kailangan ng understanding. Kaya hindi sapat na okay ka, mabait ka. Sana may personal at saka verbal evangelism. You are explaining why. At magpo-point out ito na this is not because I am good. It is because no one is good but God. At itong God na ito nagpakilala sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo.
Pinakita niya that His goodness is outweighs itong lahat ng goodness na nakikita mo sa tao. In fact, dahil siya ay good, walang bahid ng kasalanan sa kanya. In fact, dahil siya ay good, sinunod niya lahat ng utos ng Diyos. And because of that, He earned the righteousness. And that righteousness, He is promising that na ibigay sa iyo kung ikaw'y mananampalataya sa Kanya. So, you see, pwede mong sabihin yon. Yan ang manifestation ng Holy Spirit sa buhay ng mananampalataya. The Holy Spirit will declare the glory of Christ. Kaya naman, sino mang puspos ng banal na Espiritu ay ipapahayag kung sino si Kristo. Ulitin ko, sino mang puspos ng banal na Espiritu ay ipapahayag kung sino si Kristo. So, I want to challenge tayong lahat dito, including your servant. Ask the Holy Spirit to give you the sense of being privileged to know Christ more and thereby get the urge to make Him known to others. Mapunan ka. Ipag-pray mo na mapunan ka ng katotohanan patungkol kay Jesucristo. And magkaroon ka ng sense na napaka-privilege mo because of this truth. Privilege ka kasi hindi ito dineclare sa ibang tao, kundi i-declare ito sa piling tao lang at ikaw ay kasama doon. At yung overwhelming sense ng privilege na yun ay magtutulak sa iyo para mangaral at ipangaral si Jesucristo para yung sense of privilege na yun maipasa mo rin sa kanila. That people also will have this sense of privilege of knowing the Lord Jesus Christ. Yung zeal na na ipangaral si Jesucristo, yung zeal na maglingkod sa Diyos because of the revelation, the great revelation that you received, yung gospel na meron ka, yung beauty nun, maipasa mo as a zeal then for them to be disciples of the Lord Jesus Christ. Ipanalangin mong ibigay ng Holy Spirit ang pakiramdam na mapalad kang makilala ng lubos si Kristo at dooy ma-encourage tayong ipakilala siya sa iba. Nalaman mo ngayon na ang unang manifestation ng pananahan ng Holy Spirit sa buhay ng Kristiyano ay yung kakayanang makilala ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang tanong is, nararamdaman mo ba na napakapalad mo dahil nakilala mo si Kristo? Nararamdaman mo bang ito ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay mo? Hindi yung natanggap ka sa trabaho, hindi yung wedding mo, hindi yung pagpasa mo sa exam, hindi yung pagkakaroon mo ng maayos na pamilya, hindi yung pagkakaroon mo ng anak. Yung mga bagay na yun is something na pagpapala ng Diyos sa iyo, dapat mong ipagpasalamat sa Diyos, pero hindi yun ang mas mahalaga. Ang mas mahalaga is ano kung meron ka ngayon because of Christ, nakilala mo siya. Ang pinakamahalagang pangyayari sa buhay mo ay yung pumasok ang Holy Spirit sa buhay mo at binuksan ang mata mo para makita ang worth ni Kristo na dati ang tingin mo lang sa Kanya is something na parang medical na pag masakit ang ulo mo, dun mo lang siya kailangan. Pero ngayon, because of the Holy Spirit, your heart was open and your mind was exposed to the glory of the Lord Jesus Christ na hindi siya pwedeng baliwalain because He is so great. Dahil dito, pumasok ka na sa bagong creation ng Diyos. Nagkaroon ka na ng buhay na walang hanggan at nagkaroon ka ng pag-asa sa pangako ng mana sa langit. Meditate on the glories of Christ. Maging prayer mo sana yung inaawit natin, Be Thou My Vision. Huwag kang hihinto hanggang sa itong mga katotohanan na ito ang magdulot ng desire na ipakilala rin si Jesucristo sa iba. Anong nangyari kay Pedro dito? Kamangha-mangha yung nangyari dito kay Pedro kasi 50 days ago, 3 beses niyang pinagkanulo ang Panginoong Jesucristo. And in front of these people na sila rin yung nagsisigaw na ipako si Jesucristo, sila yung nanlilibak, they're opposing itong nangyayari na ito. Merong banta dito ng persecution kay Pedro kasi mga tao ito na mga mapusok dahil kailan lang may pinako sila. Tapos ngayon, tatayo siya para i-explain si Kristo ang Panginoon. What happened to Peter?
It is not because he is being compelled ng duty. He is being compelled with the wonders na nakikita niya. Nakikita niya si Jesucristo as worthy. Nakikita niya si Jesucristo na napakaganda. Hindi napilitan si Pedro na mangaral dito dahil inutusan lang siya ng Diyos. I think they understood better now who Jesus is. Sa pagdating ng Holy Spirit na ito, mas naging malinaw kay Pedro ang sinabi niya noon. Sinabi niya, saan kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Mas malinaw ito. I know na talagang, kumbaga, parang sinabi yun ni Pedro, naintindihan niya yun. But now, may mas kakaibang pagkakaintindi. Mas maliwanag ito sa kanya because of the coming of the Holy Spirit. And then yung sa Bible reading kanina, sa scripture reading kanina, umaga, yung sinabi ni Pedro, daw, ikaw ang Kristo. Alam niyo sa kay Matthew ba yun or kay John? Alam niyo yung translation ni John doon or ni Matthew? Yes, si Matthew, sinabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At doon pinangako na I will build my church. Upon this rock, I will build my church. Pinangako ni Jesucristo. Naintindihan niyo ni Pedro, humanga ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Kumbaga, na-impress ang Panginoong Jesucristo. Pero at this time, I know, mas mabigat ngayon yung katotohanan na yun. Because the Holy Spirit has been poured out on his heart. It has shed abroad sa kanyang puso. At naintindihan niya how it is to know Christ na siya ang Diyos at anak ng Diyos na buhay. He understood it, that because He is the Son of the living God, wala nang ibang mas mahalaga kaysa sa Kanya. And I need to, at yun ang nagbigay sa Kanya ng sense, ng pagtulak na, kasi hindi naman siya handang mangaral nung panahon na ito. I doubt na handa siyang tumayo. But because of the phenomena na nangyari dito, bigla na lang Peter stood. And bakit? Dahil apostle siya? Dahil siyang spokesperson ng mga apostles? I think above that is na-compel siya ng beauty, na-explain clearly sa kanya. It has been revealed who is Christ. Kaya ang challenge sa atin, makita mo yung sense din ng privilege to know kung sino si Jesucristo sa iyong buhay. At hindi mo gawin na mangaral ka o ipangaral si Jesucristo o i-share si Kristo just because narinig mo ang mensaheng ito. Ipag-pray mo na nawa ang magtulak sa iyo, hindi yung challenge ng pangangaral na ito. Nawa ang magtulak sa iyo is the sense ng privilege na ikaw ay nabahaginan ng glory ng itong ganitong mensahe, maluwalhating mensahe ng kaligtasan kay Jesucristo. Hanggang sa mag-umapaw ito sa iyo, hanggang sa hindi mo nanaising sarilinin ito, kaya isi-share mo si Kristo sa iba. Hanggang sa gustuhin mo ring maranasan at ma-appreciate ng iba yung enjoyment ng presensya ni Kristo. Meditate on the Word of God. Don't stop until Christ is formed in your hearts. You cannot share what you do not have. So know more of Christ to be able to share Him to others. Punan mo ang sarili mo so that meron kang nag-uumapaw na sasabihin sa iba. Share Christ in your wife. Share Christ to your wife or your husband kung babae ka. And your children, kapatid mo, kapitbahay mo, sa mga katrabaho mo. Share mo si Kristo na kaakit-akit sa lahat. Share mo si Kristo, pakita mo si Kristo na nagdedemand ng pagsunod nila, ngunit ang pagsunod na ito hindi pabigat. His yoke is easy and His burden is light. Pampagaan ng buhay ang utos ni Jesucristo.
Share mo si Kristo na pinakamagandang bagay na gagawin nila sa buhay nila. I-share mo si Kristo bilang sentro ng lahat ng bagay. I-share mo si Kristo bilang napakabuting Diyos at mabiyayang tagapagligtas. I-share mo si Kristo bilang tanging option para sa buhay na walang hanggan. I-share mo si Kristo na parang hindi mo siya kayang ipagpalit sa anumang bagay. I-share mo si Kristo na parang ang goal mo is to be like Horatio Spafford, that even though merong matinding pagkawala sa iyong pamilya, nalunod ang kanyang mga anak sa dagat. And upon voyaging dun sa tapat ng dagat na yon, dun niya isinulat, "It is well with my soul." I-share mo ang Ebanghelyo at share mo si Kristo with yung zeal na magkaroon sila ng ganong pananaw. That even though the world crumbles, I will still praise God because it is well with my soul having Christ in my side. Like Fanny Crosby, nung tinanong siya kung bibigyan siya ng pangalawang buhay, would you still choose to be blind? Sabi niya, kung bibigyan ako ng pangalawang buhay, I would still choose to remain blind. For when I get to heaven, the first thing that I will see is the face of the one who saved me. Yun ang gusto niya makita. Because siya yung pinakamaganda para sa kanya. So, tingnan natin, mabilis lang. Yung number 2, the necessary condition is calling. Sa verse 21. And it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Alam niyo ba that Peter declared the ultimate purpose of it all? The coming of the Holy Spirit, the last day, prophesying, and the signs and wonders. What is the purpose of it all? That man may call upon the name of the Lord and be saved. Mas ma-appreciate natin kung titingnan natin yung context ng prophecy ni Joel. Sabi niya, sa context ng prophecy ni Joel, katatapos lang iligtas ni Yahweh ang Israel mula sa pestilence ng balang na pwedeng nagkumitil sana sa buong Israel o sa Juda. Pero at doon sinabi ng Panginoon, iligtas ko kayo, but there will come a time ng matinding sakunas, the great and terrible day of the Lord will come. And obviously, sa theology natin ngayon, or sa revelation that we have, he is speaking on the last day na pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Sinabi niya, darating yon. Yung mas matinding sakuna sa kanila, kaya hinihimok niyang magsisi sila. At ito ang pangako niya, bago dumating ang paghuhukom na yon, ay bababa ang Holy Spirit sa panahon na yon, at sa panahon na yon ay sino mang tatawag sa Panginoon ay maliligtas. Kaya we can infer from there that ang pagtawag dito ay yung pag-surrender sa Diyos in repentance. Yun ang ibig sabihin niya. Sa context ni Joel, surrender na kayo. Huwag na kayo magmatigas ng puso. Mag-repent na kayo. I have delivered you in this pestilence, but there is a coming great and terrible day. May judgment ng Panginoon at hindi kayo makakalagpas. Kaya ang tanging paraan is, tawag na kayo, sumuko na kayo, mag-repent na kayo. At ito ang necessary condition upang maligtas ang tao mula sa judgment ng Diyos. Kaya we can see here yung point ni Peter in citing itong particular na phrase na ito, yung sentence na ito, that this last days is the final stage in God's salvation wherein He graciously summons everyone to repent and escape the great and terrible day of the Lord. Walang obligasyon ng Diyos na magligtas. Pero sinabi niya, He is graciously summoning everyone. Repent. Call on me. Diba? Dapat magpasalamat tayo dahil sa tulong ng Holy Spirit, tumugon na tayo sa panawaging ito. Purihin ng Diyos dahil hindi na natin sasapitin ang pagpaparusa ng Diyos. Dahil sa tulong ng Holy Spirit, in giving us repentance, tayo naligtas. Alam niyo, ang pagbabalik ni Kristo para sa atin, hindi na great and terrible day of the Lord. This is the
blessed hope. Kumbaga, blessed hope na. Ito na yung hinihintay natin. Hindi na tayo natatakot bumalik ang Panginoong Jesucristo, just like yung unang panahon na ang namumutawi sa atin, babalik na ang Panginoon, kawawa naman ako, kawawa naman ang pamilya ko. No. Ang pagbabalik ng Panginoon, hinihintay natin at sinasabi natin, even so, come Lord Jesus. Bumalik ka na. Hanggang kailan namin tatanggapin ang paghihirap sa mundong ito? Bumalik ka na, Panginoong Jesucristo. Yun ang hinihintay namin. We will receive the promise of your presence. And then, I want to challenge you. Make your whole life a life of surrender and continuing repentance. Patuloy mong isuko ang buhay mo sa Diyos. Tumawag ka lang lagi sa Panginoon. Huwag kang magsasarili ng diskarte katulad sa Israel. Gawin mong guide ang salita ng Diyos para sa buhay mo. Kumbaga yung surrender dito is to make the word of the Lord a light unto your path and a lamp unto your feet. Patuloy mo ding layuan ang kasalanan at palaging tumakbo sa Diyos para sa Kanyang tulong. That is repentance. Mag-repent ka patuloy. May nagsabi, di ba, when Christ said, you repent, He means that you keep on repenting. You live on repentance. Kumbaga, palagi kang babalik sa Diyos. Palagi kang magre-repent at sasabihin mo, ayoko ng kasalanan na to, I will call upon the name of the Lord. Huwag nawang mawala sa atin ang pagdepende sa Diyos. So I would like to conclude. We should sense the urgency to commit and depend on Jesus because we are in the last days. Pwede na yung urgency na yan is takot. But ang gusto kong pakita dito, with enthusiasm and excitement, na dumepende sa Kanya at mag-commit sa Kanya because this is the day of God's faithfulness. Let's pray. Lord, thank you sa aming napakinggan. Tulungan mo kami to apply this. Alam namin mahina kami. At alam din namin, hindi kami lahat dito ay mananampalataya. There may be some of us here na hindi pa nakakilala sa inyo. Ang mga anak namin, tulungan mo sila na ma-appreciate ang new age na ito, itong last days na ito, that you are a faithful God and Christ is a very beautiful Savior and a wonderful na Savior. Hindi siya pabigat at ibigay nila ang buhay nila kay Jesucristo in submission and in committing na spread din ang gospel para sa iba. Salamat po for including us dito sa grand design na ito, na hindi mo lang kami ginawang nandito lang sa loob at walang halaga, walang silbi. We have part on your plan, and that is to spread the good news so that all these people may know that there is salvation in no other name but the Lord Jesus Christ. Thank you, Lord. Salamat po. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.